lang po. Good afternoon, Sir Good Dada. afternoon. Anong gusto nating mangyari kung halimbawa mapatunayan na may pagkakamali sa bilangan? Ipaulit ba yung election o i-disqualify yung mga kandidato na nanalo? Well, ang opinion po ni Pastor Apollo C. Quiboloy niyan is ayusin natin ang Pilipinas. Gawain ito kasi ito po ang mandato ng batas. Section 31 of Republic Act 9369, i-google nyo, basahin nyo dyan. Di ba po klaro dyan na yung mga balota po ay kukunin mo na sa ballot box at isa-isa po siyang babasahin na merong unimpeded view yung mga watchers. Yun pong nakalagay dun sa batas na yan. At merong mga tally sheets, no? Para makita ng taong bayan kung ang progresyon ng pagboto ng mga tao. Kitang-kita po ng taong bayan. Yan po ang transparency na ating hinahangad na nakasaad po sa Republic Act 9369 kasi ang pangako ng batas ay magkaroon ng transparency, credibility, fairness, and accuracy of elections. Kaya nga po, inilagay talaga yan sa batas bilang amendment po sa Republic Act 8436 kasi yung Republic Act 8436 full automation yon, pati counting dapat full automation. Inamenda yan. The COMELEC may adopt any and all mechanisms and schemes except yung manual counting of votes in the precinct level. Gusto yan ni Pastor Apollo C. Quiboloy, kaya dapat ma-implementa yan kasi yan po ang nakasaad ng batas. Eh kung pagbilang natin, itataas yung boto niya, ang declaration po ni Pastor, sa kanya lang yun, hindi siya nag-ano sa kanyang mga kasama. Hindi siya upo. Hindi siya upo. Ang gusto lang niya, ayusin natin ang ating sistema, ayusin natin ang sistema ng batas, sistema ng eleksyon natin. Para sa 2028, wala na po itong mga pagdududa na ito. Mas credible na po at clear na po sa atin, truthful na po at saka wala ng question sa resulta po ng eleksyon.